Okay, let's start. Let's start with the quote na, ano ba? Good day everyone! Today, together with my group mates, we are going to dive into the world of tech entrepreneurship. By the way, I am Lovely Nina Gatos as a hustler. And I am Arnold Sadsad, also a hustler, introducing our group mates. We have Bernal Villamanca and Maxino Campo as the hipsters, and of course, the last but not the least, the greatest hackers of the time, RJ Nipas and Meryl Garcia, representing the Electropreneurs. Listening and learning is a choice, but in behalf of my group mates, we are encouraging you to do so. With the knowledge that we will acquire in our lives, let's try to apply. What are you waiting for? Let's get started. Here are the following objectives. Provide an overview of the main lessons from Rich Dad Poor Dad, highlighting its core messages about financial literacy and entrepreneurship. Connect the book's teachings and the code to practical example in tech entrepreneurship and electrical engineering. Explore how the ideas from the book and quotes can be applied to real-world business, situation, and technology ventures. Use the insight and quotes to inspire viewers, emphasizing how adopting these principles can drive success in business and innovation. And now let's talk about with the quote, we buy things we don't need with money we don't have just to impress people. Actually, patuloy pa rin siya nangyayari sa atin para lang makasabay sa trend or masabing successful tayo or maybe maipakita sa social media. Best example nito ay yung pagbili ng iPhone. Every year nagka-launch si iPhone and this year, iPhone 16. Kung makikita nyo, kapag lumalabas yung iPhone, di ba nagkakagulo pa yung mga tao? Though, yung cellphone nila, nakabili sila last year na iPhone 15. Very functional pa naman. Pero bakit nga ba nila ginagawa yun? Kahit minsan hindi enough yung income nila para makabili ng bagong cellphone. Or maybe gumagamit sila ng credit card o nangungutang pa sila para lang masabi na nasa trend sila. May iPhone ka nga, pero may utang ka naman. Yan yung isa sa mga pangit na mindset nating mga Pilipino. Hindi ko naman nila lahat, pero mostly lang, diba? Para lang ma-flex natin sa social media, ginagamit natin yung, o bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. And now, let's proceed sa assets and liabilities. Traditional nating mga Pilipino, lagi natin sinasabi na mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang mapapasok ang trabaho. Pero alam niyo ba sa ibang bansa or sabihin natin sa mga Chinese, mas sinasabi nila, kaya nga marami ang Chinese na negosyante or mas pinapokus nila yung about sa business kasi ang mindset nila is mag-build ng negosyo. Ang mindset nila ay katulad sinabi ko na mag-build or to earn passive income. Kahit natutulog sila, kaya nilang kumita ng malalaki. Best example dito ay pagsali nila ng mga crypto. Or last discussion, sinabi ni Sir, it's about kay Atong Ang, correct me if I'm mistaken, na si Atong Ang, kahit natutulog lang siya, kahit nagpapahinga siya, kumikita siya dahil sa sabong. See? Nag-work ka sa minimum wage, pero hindi mo nabibili mga bagay mo at pagod ka pa. And tayo ng mga Pilipino, mas gusto natin magtrabaho sa isang company. Unlike sa tinatawag natin na rich dad. Rich dad sila yung mga negosyante, nag-build sila ng mga negosyo. But when you enter sa business field, though, so isa talaga sa pinakamahirap ang pag-open ng business. Pero sabi nga nila, ang mindset dapat, take a risk, at least tinry mo. At isa naman sa natutunan ko rin, kay Chinkita naman, if you have 60,000, gamitin mo yung 10% nun to build a business, which is 6,000. Mag-isip ka kung ano yung business. Siyempre, kapag bata ka pa naman, hindi mo talaga kaya ng malaking business. Kung magtatayo ka ng isang business, hindi naman kaagad, malaki agad yun. Hanggang sa maging successful ka lang naman. At least, tinry mo. Kung hindi man siya mag-succeed, at least natuto ka sa ano ba yung kulang sa negosyo na yun? Bakit hindi siya nag-succeed, di ba? Ngayon, ang sabi dito ni Chinkitan,
Sa pagtatayo kasi ng negosyo, nagpapakilala ka ba lang dyan? And sa first 3 months mo ng pagpapakilala, hindi naman agad boom yan. May mga part talaga na abonado ka dyan. So, yung 54,000 na yun, pwede mo siyang gamitin as abono. Then, kapag nakilala na yung business mo within 3 months, doon na yung masasabi mo na nag-succeed ka. Pero ang pinaka dito, at least tinry mo. Diba? Wala namang masamang mag-try. O ngayon, nag-succeed na yung business mo. Business owner ka na. Dito naman sinasabi yung about sa emotion, yung paggamit ng tamang emosyon. Mga problem tayo na hindi may iwasan in terms sa business. Bigla ang aalis yung tauhan nyo sa negosyo mo. Ngayon, ano ba dapat mong gawin sa ganong pangyayari? Of course, kapag business owner ka, hindi mo pwedeng gamitin yung emosyon mo. Kailangan maging objective ka kung paano mo ba maiiwasan yung mga ganong problema. At least, sa next na mangyari yon, meron ka ng solution. Isa sa mga natutunan ko kay Sir Marben ay walang yumayaman sa 8 a.m. to 5 p.m. na pagtatrabaho. Why? Kasi kahit anong galing mo sa trabaho, kahit gaano mo galingan, yung sahod mo, the same pa rin. Which is, doon papasok yung next topic natin na i-discuss ni Mr. Anal Sadsad and ni Berniel Villamangka. Sa ating next slide naman, pag-uusapan natin, it's about life is too short. What does it mean? Life is too short para magtrabaho ka ng 8 to 5 hours, right? Diba? Kung mapapansin nyo, sabi nga no isa kong prop, walang yumayaman sa ganyang pagtatrabaho. Isipin mo, gigising ka ng umaga para gumayak at bumiyahe sa pagtatrabahuhan mo. And then, kahit anong galing mo at kahit anong makikita nilang magaling na potential sa'yo, though, sasabihin nila, maaangat yung posisyon mo, pero yung sahod hindi ganun kalaki. Nadadagdagan lang yung gawain mo, pero yung sahod, yes, lumaki nga ng konti, pero isipin mo rin yung laki rin ng gastos mo. Kung tumataas yung sahod mo, of course, tumataas din yung inflation rate. That's what I meant na let's start our own business, di ba? Starting your own business, hindi siya madali, pero you have to take risks, katulad ng sinabi ko kanina. Once you enter kasi sa mundo ng business, dun ka na maiisip mo yung mga related about business, kung saan ma-open yung mind mo, kung ano ba dapat yung mga strategies, ano ba dapat yung gawin para maging successful ka. At dun magsisimula ang isang magaling na negosyante. At doon mo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng rich dad and poor dad. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin, it's about technology. Technology, in short, to make life more easier. Example, this ballpen. Before, ganitong ballpen lang yung mga ginagamit natin. Or, yung may feather then ink. Ngayon, may ganito na. And then, ang tinatawag naman nating invention, this one. Baga na-invent siya na hindi na feather with ink, nakakasulat na tayo using this pen. Then, innovation naman, innovate lang itong ballpen. Like this one. Ngayon, yung ballpen na to, meron na siyang pambura. As a engineering student, gamit na gamit natin to. Kasi most of the professor, hindi sila pumapayag ng may erasure. That's why, in-innovate yung product na ballpen. Also this one, nagkaroon din sila ng iba't ibang color ng ballpen. Kung mapapansin ninyo, si invention at innovation, parang may pagkakatugma sila but not same concept. Kasi si invention, siya yung bagay na hindi pa nag-e-exist na in-invent ngayon. Then si innovation, since may nakitang mga konting what do you call that? Mga problem and nakita nila na may mga kulang pa sa in-invent na isang object. That's why nagka-come up sila sa innovation. Kung mapapansin niyo, technology is the most relevant at patuloy na lumalago sa buong mundo. Hindi nga natin kayang gumising ng umaga without cellphones, without internet.
Kaya napakahalaga ng salitang teknolohiya. What are customer pain points? A pain point is a specific problem that prospective customers of your business are experiencing. In other words, you can think of pain point as a problem. Okay, ang customer pain point ay tumutukoy sa karanasan ng isang customer sa paggamit ng produkto o services. Example ay mahal na produkto. So, pag mahal ang produkto na nasa nito dahil di afford ng isang customer, may ituturing itong pain point para sa kanila dahil hindi afford yung isang produkto eh. So, another example naman ay mabagal na proseso. Kapag mabagal na proseso, dismayado yung customer kasi napakatagal. Hindi pa dumadating or ang tagal ng order. So, may tuturing itong pain point para sa kanila. Pain point versus solution. Ano nga ba ibig sabihin nito? Kung makikita nyo sa PowerPoint, napakarami nilang sinabi. Pero in short, pain points, siya yung problema. And the solution, yun yung solusyon sa isang problema. Diba? Sabi nga dyan, may band-aid eh. Sa isang negosyo kasi, hindi natin maiiwasan yung mga technical problems, mga simple problem. Yun yung pain points na tinatawag. And then kapag naman nakaisip ka ng solution, yun yung kung paano mo i-resolve yung isang problema or kung paano mo masusurpass yung pain points. For example, katulad lang ng ginamit yung example kanina, nawalan ka or aalis yung isa sa mga empleyado nyo. So ngayon, of course, problem siya kasi biglaan siyang nagpaalam. Hindi man lang 1 month before siya umalis, kundi biglaan. Yun yung sinasabing pain points. And solution, kung paano mo, dun din tutugma yung sinasabi kong on how mo i-handle yung emotion mo. Then the solution, kung paano mo siya kakausapin, kung paano ka agad makakahanap ng bagong empleyado in a nice way. Hindi mo siya iisipin as a para magiging pabigat sa'yo. Kasi yung mindset mo parang, that's life. That's life na may mga umaalis talagang. And now let's proceed to our next slide. Sabi dito, innovation comes from understanding the pain points. Likewise, I said before, pain points siya yung problema. And may sinabi dyan si Henry Ford. Kayo na lang ang magbasa. Pero ang ibig sabihin lang naman dyan, feedback ng customer ay isang sa pinakamahalaga yan. Kaya nga, di ba, kung makikita nyo sa mga restaurant, may nakalagay dyan, suggestion box. Kasi hindi naman ibig sabihin na once na nagtayo ka ng negosyo, wala ka ng mga problem dyan o wala ka na kailangan i-innovate. Ang customer ang magbibigay sa'yo ng opinion para paano ka magiging successful. Isa sila sa kailangan mo para masabi mong successful ka. At ang nakalagay dyan, di ba? Ang mga customer, hindi nila tinitignan yung kung paano mo gagawin yung solusyon. Ang gusto lang nila makita yung solusyon na agad. Wala silang pakialam kung paano step by step mo in-innovate yung isang product. Kumbaga sa food taste, kung medyo mapakla pa, syempre ang gusto niyan yung swak na. And that's pain point. Kapag nakuha mo na yung pinaka pain point and nabigyan mo ng solution, at dun ka ngayon dun ka masasabi na magiging isa ka ng successful owner. So, identifying pain points. Ito ay isang proseso ng pagtukoy o pag-unawa sa mga partikular na problema na nararanasan ng isang customer sa paggamit ng produkto o serbisyo. So, ito ay mahalaga. Sa ganun is malaman kung saan ba nagkulang or saan ano yung problema ng isang produkto. Sa ganun is maisaayos. Okay. Ito yung kailangan gawin paano matukoy ang pain points ng customer. So, mahalaga na pakinggan nyo kayo ng feedback o sabihin is maisaayos o saan nagkulang ang isang produkto. Unit 2, Customer Segments. So, customer and end users. Ano yung pinagkaiba ng dalawa na to? So, ang customer, sila nagbabay o nagpo-purchase ng product
And ang end users, ito naman yung gumagamit o nag-use ng product. So, dito sa lahat ng pagkakataon, ang customer siya din mismo yung gumagamit. So, ito yung example. So, diaper. May produktong diaper. Ang customer nun ay ang parents. So, ang parents, uwi nun, and then ang gagamit ay ang baby. So, sunod, ventilators. So, ang ventilators, ang bibili nun ay, for example, ang customer ay hospital. So, ang gagamit doon ay patient. So, ito ang example na ang customer siya rin mismo yung gumagamit. Yung, for example, product na cars. Okay, bumili ng kotse. Ang owner na bumili nun, siya rin mismo yung gagamit. Okay? What is stakeholders? So, ano nga ba yung stakeholders? Ang stakeholders ay tumutukoy sa mga organisasyon, individual, o grupo ng mga tao na may interest sa isang organisasyon or isang business. So, pwede rin uri ang stakeholders. Ito ay internal and external stakeholders. So, internal, ito yung mga nakapaloob sa isang organisasyon. Ito yung employee, owner, and manager. So, ang owner, ito ang nagmamayari ng isang kumpanya. Ang manager, siya yung may responsibilidad or decision sa isang company. Ito yung nagpapakalaw sa mga employee. Then, ang employee, ito naman yung mga nagtatrabaho. Ito yung gumagawa ng produkto sa isang kumpanya. Okay? Ang external naman, ito yung nasa labas mismo ng kumpanya. Customer. So, ang customer, ito ang bibili or nagpo-purchase sa product. Ang supplier, ito yung nagsusupply ng materials na kinakailangan sa isang company. And creditor, ito yung nagpapautang o nagpapahiram ng pera o kinakailangan ng isang kumpanya. And then society, ito yung nasa paligid or malaking impact para sa organization na kanilang opinion ay may ituturing na laking tulong kung ano ang kinakailangan ng isang company. And government, ito yung ipapatupad ang batas na nalisunod ng isang business or sinusunod ng isang kumpanya. What is an influencer? So, an influencer is someone who has the power to affect the purchasing decisions of others because of their authority, knowledge, position, or relationship with their audience. So, totoo naman ang influencer is malakas makahikayat sa ibang tao or maka-influensya kung sakaling mag-advertise na isang product. So, may advantage and disadvantage ito. Ang advantage is dadami yung customer. If madadami yung bibili ng product, kung sa ganun is yayaman or tataas yung rating. So, basta mag-criticize or criticism ang ibibigay ng isang influencer, so bababa ang rating. So, kukunti ang customer or mababawasan. Okay, so guys, ngayon pupunta naman tayo sa may tinatawag na customer segments or consumer segments. Okay, so ang first question, syempre na papasok sa atin. Ano nga ba yung sinasabi nilang customer segment or segments? Okay, pag sinabi natin customer segments, guys, ito yung grupo ng mga tao or organizations na kung saan nakalaan or kung saan sila yung magkukonsume noong product mo within your enterprise. Okay? So, sinasabi din dyan na users are also counted as customer segments na kung saan sila naman ay hindi magbibigay ng kita sa iyo pero kailangan sila para magpatuloy, mag-improve, and mag-run pa yung business mo or yung enterprise mo. Okay. So, meron tayong 5 type or 5 uri ng customer segments. So, we have mass market, niche market, segmented market, diversified market, and the 5th one, we have multi-sided platform or multi-sided market. Okay. Ano nga ba yung sinasabi nilang mass market, guys? Pag sinabi nating mass market, from the word itself, mass, pangmaramihan o pangmalawakan. Ito yung uri ng customer segment na kung saan yung isang product ay intended para mag-cater ng maraming populasyon o pwede natin sabihin worldwide. Okay. Example na ito, guys, is sugar. So, sa asukal, yung mga normal lang na gawang asukal,
yung mga walang specializations or specifications, ibig sabihin, yung asukal na yun pwedeng gamitin ng sino man. Or kung ano man ang edad dyan, o kung ano man katangian niya, pwede niyang gamitin ang asukal para magpatamis ng pagkain or inumin. Okay? In short lang, pag sinabi natin mass market guys, it aims to cater or to serve the overall population hanggat maaari. Okay? Then, susunod dyan, meron naman tayong tinatawag na niche market. Okay? So, kung sa mass market ay pangmalawakan, pangmaramihan, so sa niche market naman, ito naman yung segment or grupo ng mga customer na kung saan meron lang silang specific or meron silang standard na kailangan para gamitin yung produkto na yon. So, example natin sa may gumagamit ng mga asukal kanina sa mass market. Yung buong populasyon ng gumagamit ng asukal sa mass market, merong ilan doon or part noon ay diabetic or sasabihin natin medyo diabetic. So, in short, pagkagamit sila ng asukal, kailangan nilang gumamit ng asukal na specialized or specific para sa mga diabetic. Okay? So, sa mass market, kahit sino pwedeng gumamit, while sa niche market, ito lang ay grupo ng tao or yung product na yun ay meron lang intended na mga tao na pwedeng gumamit. So, may specific siyang meron siyang specific na customer lang. Okay? So, next, we have segmented. Okay? So, once we say segmented market, guys, ito nag-exist to. For example, may isang business. Iisa lang yung serbisyo niya or iisa lang yung in-offer niyang serbisyo. Pero, nakakapagbigay serbisyo siya sa iba't ibang customer segment o sa iba't ibang uri ng consumer or customers. So, example niyan, guys, meron tayong micro precision system. So, yan, isang uri lang ng business yan, pero nagsiserve siya sa tatlong customer segment. So, andyan. Yung first, nagbibigay siya ng serbisyo sa watch industry. We all know that watch, maliliit lang yan, di ba? So, nangangailangan niya ng precise and accurate result para sa pag-tick ng bawat kamay niyan, di ba? Kasi pag hindi precise yan, mag-iiba yung oras mo as time goes by. So, gumagamit yan ng micro-precise or micro-precision system. Okay? Then, the second one sa medical industry, isang uri ulit ng customer or isang segment ulit ng mga customers, di ba? So, siyang mga laboratories, sa mga testing machines, equipments, di ba? Dapat precise yung results niyan. So, gumagamit din yan ng micro-precision system. So, yung micro-precision system, nagbibigay din ng servisyo dyan. Okay? The next but not the least, sa mga industrial automation sector. So, sa mga machines na yan, yung mga kagamitan na sa mga factories, dapat precise yan sa paggawa ng product. So, gumagamit din yan ng micro-precision system. In short, sa segmented, iisang business pero nagkikater ng iba't ibang consumer or customer segments. Okay. Pang-apat, we have the diversified market. Okay, from the word itself, guys, diversified. Ibig sabihin, nagpapalawak ng range. Okay? So, ito naman, nagpapalawak ng mga target market. So, ito naman, yung consumer niya ay pinapadami niya pa. Example, may isang business. May existing business na siya na nagkikater ng specific consumer. So, pag sinabi natin diversified customer segments, yung business na yon, nagdadagdag siya ng products and services na kung saan nagbibigay ng serbisyo sa iba pang mga consumer na may ibang pangangailangan. Okay? So, example niyan sa may Samsung. Okay? Nagpo-produce siya ng phones, nagpo-produce siya ng refrigerators, nagpo-produce siya ng iba pang electronic devices na nagbibigay serbisyo sa iba't ibang consumer na may iba't ibang pangangailangan. Pero iisang business lang yan, electronics. Okay? Devices. Okay, next. The last but not the least, sa mga uri ng customer segments, meron tayong multi-sided platform or kilala rin sa tawag na multi-sided markets. Okay, dito naman, applicable naman to or nangyayari to sa mga business na kung saan nagbibigay siya o nag-offer siya ng products niya for free, pero meron ding mga sector na nagbabayad para sa kanya. Okay? So, example niyan, so may enterprise ng newspaper. Yung kinaugalian ng newspaper, yung papel lang, okay?
ang isang enterpriser ng newspaper, binibigay niya lang for free sa mga readers yung newspaper niya. Okay, kung isipin mo guys, kapag free ang product mo or yung napoproduce ng business mo, for free mo binibigay, paano ka kikita, paano mo ipapatuloy yung enterprise na yon, paano mo palalaguin, di ba? Walang bumabalik sa iyo eh. Pero, dito, hindi kasi pwedeng maghiwalay ang users sa advertisers. So, sa example nga sa may newspapers, binibigay niya ng libre yung newspaper niya sa mga readers. Yun ay para kumalat ng kumalap o magpadami pa ng mga users. Na kung saan sa mga users na yun, may mga advertisers. So, ang advertisers, sila naman ang bibili ng newspaper kasi kailangan nila mag-promote, kailangan nilang mag-advertise. Gagamitin nila yung newspaper mo para mag-advertise and mag-promote. Okay? So, sila ang bibili ng newspaper mo at yung mga users ang magbabasa nun. Okay? Ibig sabihin, advertisers are the buyers or payers while the users or readers, sila yung mga gumagamit. So kung titignan natin guys, hindi pwedeng magkahiwalay si users and advertisers. Kasi kung may advertiser, yes, yung enterpriser ng newspaper, kikita kasi may advertisers, bibilin yung newspaper mo. Pero kung walang magbabasa nun, palagi mo tatagal ba yung advertiser? Syempre, hindi na mag-advertise yun kasi wala namang magbabasa. Okay? Useless yung pag-advertise nila. So, hindi nakikita si tagagawa ng newspaper. At the same time, kung meron namang user pero walang advertiser, syempre, bigay ka na lang ng bigay na libre. Kung ikaw man yung na may negosyo ng newspaper, alam naman bigay ka na lang ng bigay na libre pero walang advertisers na nagbabayad. So, predicted na malulugi ka. Okay? So that's the multi-sided platform. Users and advertisers, magkaibang sectorial, magkaibang side, dapat hindi sila maghiwalay para magpatuloy or lumago pa yung business na iyon. Okay? Okay. So kung kanina, doon tayo sa may customer or consumer segments. Ngayon, dadako naman tayo sa market segments. So, kung kanina ang tanong, ano ba ang customer segments? Siyempre ngayon, ano naman ba ang tinatawag na market segmentation? So, from the word itself, segmentation, paggugrupo, pagdi-divide, pagka-classify, okay, ng market or consumer or customers. Okay, pag sinabing market segmentation guys, ito yung paggugrupo, pagka-classify, pagka-cluster ng mga consumer based on their similarities in traits and characteristics. Okay, so meron tayong 4 na klase ng pag-segment or segmentation ng market or consumers. So meron tayong demographic segmentation, meron tayong psychographic, behavioral, and geographic segmentation. So, ano nga ba yung sinasabi nila guys na demographic segmentation? Okay. So, from the word itself, demographic. So, ibig sabihin, ito yung paggugrupo o pagka-classify ng mga consumer mo based on their demographic profile or personal infos. Okay? So, syempre, dyan yung papasok yung age, gender, annual income, source of income, occupation, education, and ethnicity. Okay? So, for example, you are creating a business. Then, nag-survey ka sa lugar ng pagtatayo mo ng business mo. And, nakita mo na more on consumers na nandun ay mga 18 and above. Kunti lang yung bata, kunti lang yung senior. Okay, more on 18 plus and above. So, anong business yung itatayo mo? So, pwede dyang vape. Kasi alam naman natin yung vape is intended for 18 plus naman, okay? So hindi ka mamumroblema kasi hindi naman ganun kadami yung mga bata. Okay, so age is already considered. And for example, sa mga nagtitinda ng deodorant, di ba? May makikita tayo sa deodorant naka-label. Deodorant for women. Okay, may makikita din tayo deodorant for men. Okay? So, doon pala sa products na yun, sinasabi na doon na itong product ko na to para sa mga babae lang. Itong product ko na to para sa mga lalaki lang. So, na-considered na or na-segment, na-classify na sila based on their gender. Okay? So, itong annual income, source of income, occupation, magkakakanya na magkakakonekte. So, sa isang
lugar, kung magtatayo ka ng business, syempre, titignan mo kung sino yung mga consumer mo. Ano ba yung trabaho nila? Kung nalaman mo yung trabaho nila, that will serve as their source of income. Okay? Kung yun yung trabaho nila and source of income, syempre, malalaman mo na kung magkano yung nag-generate nilang taunang kita. Okay? With that information, syempre, malalaman mo kung ano yung kaya nilang i-afford. Kung ano yung kaya nilang bilhin within that income. Okay? So, may idea ka na kung anong business or products yung pwede mong i-alok sa kanila. Okay, sa may education and ethnicity, kasama niyan. Okay, sa isang lugar, for example, more on Italians yung mga consumers. What would you sell? Magtitinda ka ba ng ketchup or tomato sauce? O magtitinda ka ng cheese? Okay? Alam naman natin na Italians are cheesy person, ano? Sila yung mga mahilig sa cheese. Syempre, kung mga Italiano, yung mga nandun, yung ethnicity ng mga consumer mo karamihan, cheese ang karamihan sa ititinda mo kasi sureball yun na hindi ka malulugi and magiging mabili yun since they are Italians. Okay? So next, we have psychographic segmentation. Okay, from the word itself, psycho. Okay, ito yung pagka-cluster, paggrupo ng mga consumer based on their thinking o kung paano sila mag-isip. Okay, so naka-under dyan yung personality, values, attitudes, interests, lifestyle, motivation, and priorities. For example, sa isang lugar, you are creating a business na naman. Or you have a business and yung mga consumer mo ay mga estudyante at matatalino. Okay? Ibig sabihin, ika-cluster mo yung mga consumer na yon as consumer or users na may priorities at yun yung pag-aaral nila. So, you will be selling products na kung saan may kinalaman sa pag-aaral. Since karamihan ng mga consumer mo is mga ganon. Okay, so priorities. At the same time, lifestyle and personalities. For example, may mayayaman. Businessmen. Okay? So, masasabi natin na doon yung mga personality nila. Then, we can assume that they can afford na mga bagay or pagkain na may presyo. Okay? So, ika-cluster mo sila sa mga consumer na can buy pricey things. Okay? And, syempre, interest ko yung mga kagustuhan nila, kung maluho ba sila, o diba? Isi-segment mo sila based on their psychographic or psychological matter or kung paano sila mag-isip. Okay? Next, yung pangatlo, we have behavioral segmentation. So, kung yung kanina, yung psychographic segmentation at saka demographic segmentation ay tumutukoy or nagsisegment tayo based on who they are or who are the consumers or customers. Pag dito naman sa behavioral segmentation, guys, nagsisegment naman tayo or nag-grupo, nagka-cluster, nag-divide tayo basing naman sa kung paano sila mag-act as consumer. Okay? Behavioral. Sa kung paano sila gumastos, sa kung paano sila bumili, at kung ano yung mga gusto nila. Okay? So, dyan papasok yung purchasing habits, spending habits, at brand interactions. Okay, sa spending habits, guys, for example, sa isang lugar, ang mga consumer mo ay mga middle class people. At nakita mo na ang mga binibili lang nila mga basic needs. So, maka-classify mo sila o may ka-cluster mo sila, may grupo mo sila as consumers na hindi ganun magastos. So, ang ititinda mo dapat yung mga affordable and mga basic needs. Okay? Then, sa purchasing habits and brand interactions, for example, gusto niyang bumili ng mga Rolex, Ferraris, BMWs, diba? Louis Vuitton, or Gassi, diba? Ibig sabihin, siya yung uri ng tao na mahilig sa luxuries. So, in short, that consumer is segmented as luxury lovers. Okay? So, pwede ka magtinda ng mga luxuries sa lugar na iyon. Then, the last but not the least, we have geographic segmentation. From the word itself, geographic, ito yung tumutukoy sa pagsisegment ng mga consumer based on their locations. So, mahalaga din ito sa mga business. Kung anong titinda mong business, i-base mo rin sa kung sino yung mga consumer mo at kung taga saan sila at kung nasaan sila. Okay? So, for example, you are creating business on Baguio City.
di ba? Anong ititinda mo doon? Shorts, maikling shorts, or pants, or pantalon, mga ganon, sweaters, or backless. Syempre, considering the location, Baguio City, di ba, malamig, di ba? You will be choosing a product na kung saan magsusut sa pangangailangan nila, and those are yung mahabang pananamit para pangkontra ng lamig. Syempre, instead of shorts, you will be selling pants. Instead of mga sleeveless, you will be selling sweaters or kahit na jackets, mga ganon. So, considering yung location nila. And at the same time, for example naman, you will be selling on school, di ba? Sa loob ng eskwelahan. Anong ititinda mo? Mga abot kayang paninda? Or mga mamahalin pero masasarap? Okay? If ako, for example, magtitinda, ang ititinda ko or ititinda dapat ng seller sa loob ng eskwelahan ay mga abot kaya lang. Kasi ang mga buyers mo or customers mo ay mga estudyante. And students, we all know, have limited lamang yung mga baon nila. So, hindi nila kayang mag-afford ng mga mamahalin. So, ang bibilin nila, yung mga kailangan nila, like nakakabusog, at syempre, abot presyo. Okay? So, yun yung ilan sa mga considering ng geographic kung saan ka magnegosyo at kung saan yung mga consumers mo. Okay? Location. Is it important for the customer to be informed first of the benefits they would get upon buying of products or services from an enterprise? Or no need for that since every buyer obviously knows the purpose of what they are buying? Importante syempre na malaman pa rin ng customer kung ano yung benefits na makukuha nila sa product or services na makukuha nila dahil kahit obvious naman na alam na nila to, syempre panigurado may hindi pa rin sila alam doon, kaya kailangan pa rin na ma-inform sila. Halimbawa, sa cellphone, di ba? Kung ano yung, pag binili mo to, di ba? May iba pa rin specs na hindi ka alam dun sa cellphone na yun. Kaya dapat, malaman ng customer kung ano po yung specific na specs nito or yung ibang features nito na maaari nilang mapakinabangan. Dahil kada customer may iba-iba silang gusto base sa product na inibenta mo. Dahil dito, malalaman din ng customer na confident ka sa binibenta mo, sa service na ino-offer mo, para iwas na rin sa hindi pagkakaunawaan ba. A man who stops advertising to save money is like a man who stops the clock to save time. Ito yung quote ni Henry Ford. Yung kapag daw ang isang tao ay nag-stop sa pag-advertise ng business niya para lang siya na tinigil yung orasan para makasave ng time. Diba sa totoong buhay, sa realidad, marami talagang mga business owners yung gumagawa nito na tingin nila para makasave ng pera, ititigil nila yung advertising dahil gusto nila makatipid, kaya ititigil nila yung advertising, pero hindi nila alam ay dahil dito, hindi naman sila makakasave ng money kasi yung business nila magiging hindi kapansin-pansin, hindi sila makaka-attract ng customer. Halimbawa, si Mary gusto niya mag-business. May business na siya. Pero dahil gusto niya makatipid ng pera, gusto niya makasave ng pera sa business niya, itinigil niya yung pag-advertise. Pero dahil sa pagtigil niya nito, hindi naman siya nakasave ng pera eh. Kumbaga, mababawasan pa siya ng mga customer, mawawalan siya talaga ng customer kasi hindi na siya nakaka-attract ng customer, hindi na babalik-balikan dahil hindi na magiging pansinin. Doing business without advertising is like looking at the girl in the dirt. You know what you are doing but nobody else does.
kapag nag-business ka na walang advertisement is para ka daw kumikindat sa babae sa dilim. Alam mo yung ginagawa mo, pero siya, hindi niya alam. Alam mo na ginagawa mo kumikindat ka, pero yung babae, hindi alam kasi na madilim. Ganon din sa business kapag wala advertisement. Alam mo yung ginagawa mo, alam mo may business ka, na nakikita mo ginagawa mo, pero nakikita ba ng iba? Kasi wala kang advertisement. Halimbawa, si Burns, may business siya, pero walang advertisement. And then, walang nakakita ng business niya, walang pumapansin. Kaya, yung business niya is, kikita ba? Mapapansin ba ng iba? Makaka-attract mo to ng customers? Di ba hindi? Business has only two functions, marketing and innovation. Sa business daw ay may dalawa lang tungkulin, ito yung marketing and innovation. Sa pag-business, isa sa pinaka-importante na magagawa mo para sa paglago ng business mo ay yung marketing. Dahil lalo na sa panahon ngayon, kapag maganda yung marketing strategy mo, malakas ito makaka-attract ng customer. Babalik-balikan ka at talaga magiging pansinin yung business mo, pwedeng pag-usap-usapan pa. Ganun din kapag lagi may innovation sa business mo. Halimbawa, ngayon sa TikTok, marami ng mga successful na business owners dahil sa magagandang strategy nila, sa innovation na ginagawa nila sa business nila. Halimbawa, sa mga owner ng mga skincare, di ba? Naganap na yung mga skincare, kabilaan yung mga nagbi-business ngayon ng skincare, ganon. Dahil sa marketing strategy din nila, malakas sila makahatak ng mga customer dahil na rin sa innovation nila. Make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, make it fun to read. Ito yung mga kailangan mo sa business mo dahil laki yung tulong nito dahil may mga customer na ayaw yung mga sobrang bonggang-bongga na gagawin mo sa business mo. Halimbawa sa advertisement or sa marketing strategy. Gusto nila yung simple lang. Gawin mo daw na memorable. Maraming mga business owners ngayon, lalo na sa TikTok, yung mga memorable yung ginagawa nila para sa business nila. Kaya talagang kinakatuwaan sila na tinatangkilik sila. Make it inviting to look at. Halimbawa, sa mga business ngayon, sa mga billboard, gano'n, dapat kailangan kapansin-pansin yung business mo na makikita nila na ay, ang ganda sa mata, ang maganda sa paningin, gano'n, mako-curious sila sa business mo. And lastly, make it fun to read. Dahil, di ba may iba-ibang klase na sa advertisement, dapat gawin mo maganda siya sa basahin, hindi yung OA, hindi exage. Simple lang at magandang basahin. Dahil kapag ganito ginawa mo sa business mo, malaking tulong ito para sa paglago at makilala ito. The internet is becoming the town square for the village of tomorrow. Ito yung quote ni Bill Gates. Sinasabi lang dito ni Bill Gates na yung internet daw ay nagiging sentro ng pakikipag-usap ng tao sa buong mundo. Napapalakas ito yung connection mo para makipag-usap ka sa kahit sa ibang panig ka pa ng mundo. Nababago din ito yung business mo. The value proposition. Yung value proposition, ito yung sa simpleng pananalita, ito yung bakit kailangan piliin yung product mo. Kumbaga, yung customer, bakit kailangan piliin yung product or service mo. Ano ba yung benefit na makukuha nila? Ano ba yung advantage na makukuha nila kapag pinili yung product mo? Ano ba yung kakaiba sa product mo na wala sa iba? Masasayang ba yung oras nila? Or masasayang ba yung pera nila sa pagpili ng product mo?
Ang value proposition ay can be represented as business or marketing strategy na ginagamit din ng mga company para sa mga consumer na kung bakit nga kailangan yung bilhin yung product nila or yung servisyo nila na maibibigay para sa mga consumers. Business value proposition. So, yung business value proposition, ito yung pinaka-importante sa lahat ng element ng marketing messaging ng isang kumpanya or yung product. Kasi dito na pumapasok yung reason kung bakit piliin ng customers yung product mo kesa sa ibang competitors mo. So, value proposition. So, nagpe-pertain ito sa mga benefits na makukuha ng customers sa product ng isang kumpanya. Halimbawa, yung mga skincare products. So, nag-promise yung kumpanya no na gaganda yung skin nila pag ginamit yung product nila. Nagsisilbi rin itong way para sa mga consumers para tignan yung mga brands kung anong mas magandang advantages ang makukuha nila or benefits compare sa mga other competitors nito. Yung value proposition o VP ay credited siya kay Michael Lanning and Edward Michaels. So, ginamit nila yung term na to noong 1988. Dinidefine ng authors yung value proposition as a clear and simple statement of the benefits. Ito nga yung both tangible and intangible benefits. Kasama na rin dito yung pagpo-provide ng kumpanya sa prices ng products o benefits na makukuha ng customer doon sa mga benepisyo ng products nila. Tangible and intangible benefits. So, ano nga ba yung pinagkaiba nila? Yung tangible benefits, ito yung mga bagay na susukat sa financial terms. While yung intangible benefits naman, more on emotion siya. Yung nasasatisfy yung customer sa product na binili nila. Ito yung mga halimbawa ng tangible and intangible benefits. Sa tangible benefits, dito yung increased revenue, resource cost savings, hardware cost savings, and software cost savings. Dito rin yung productivity gain and process improvements. Habang sa intangible benefits, dito nakabilang yung enhanced user experience and ini-increase nito yung customer satisfaction, increased compliance, and brand equity. No one ever got rich working 9 a.m. to 5 p.m. or 8 hours a day. Which is true kasi wala namang yung mayaman sa traditional employment or job. Sapat na yung sahod nila na minimum wage para mabuhay sila sa pang-araw-araw. So, kung gusto mo yumaman ay magnegosyo ka. Ayun lang yung way na kahit hindi ka magtrabaho ng 8 hours a day or kahit matulog ka, ay kumikita ka pa rin dahil yun sa passive income ng inyong negosyo. Risk comes from not knowing what you're doing. So, ito, nakakuha lang to sa mga bagay na hindi mo alam yung ginagawa mo. For example, magnenegosyo ka, pero hindi mo ito inaral ng mabuti. So, dun napapasok yung mga risk. Yung mga risk na yun, pwede yung maging downfall ng negosyo mo or business mo. Kaya, pagka gusto mo gawin yung isang bagay, aralin mo muna itong mabuti para lahat ng risk sa gagawin mo ay mawala na. And that's all for today. Ano yun? And that's all for today. I hope you learned something from our video. On behalf of Electropreneurs, thank you for watching. But wait, before you leave, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Electropreneurs. Link below, guys! See! Para lagi kayo updated sa aming video. Hey! Wow! Hey!